Hello guys, welcome back to my channel. Nandito pa rin po tayo sa farm, and today's video, mag-spray po tayo ng CHC Agritech Activator para sa ating soil conditioner sa ating tatanim na ampalaya. And our verse sa John 14:6, sabi po doon, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So let's go guys! Morning guys, dito ngayon tayo sa farm pa rin, and kasalukuyan po tayong papayos ng kama, and mamayang hapon mag-spray ulit tayo ng activator. 1 kilo po ito sa 200 liters na tubig. So bali ngayon po ay mag-alas 9 na ng umaga. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So yun, 7 hours. At least 6 to 12 hours po na nakababad sa tubig yung ating activator para mag-multiply siya and dumami yung ating mga good microorganism. So ito po yung isa sa ating mga soil conditioner na ginagamit. Dahil ito po ay naglalaman ng mga good microorganisms, bacteria, good fungus. So kasama po diyan yung mga trichoderma na sinasabi. So lactobacillus meron din. So although meron ito sa lactobacillus ay kalimitan sa mga hayop, pero meron din po dito. And yung mga nitrogen fixers, so actually nasa 21 species po ang nakalagay dito, kaya lamang confidential, company secret. So yan po. And ito sa ating parang soil conditioner nga, basal na rin para yung ating lupa ay mabalik yung mga nutrients. So kung gusto nyo po yung mas malalim na paliwanag about dito sa activator, meron na po tayong ginawang video sa playlist ng CHC Agritech. So panoorin nyo lang po, punta lang po kayo sa aking channel, Arvin Benedicto. Click nyo po yung playlist CHC Agritech. So meron na rin po tayong mga testimonial na sa palay naman ginamit. So nandyan din po yung playlist. Ang alam ko 5 farmer po yun from Bicol na pinuntahan pa natin all the way from Batangas para lang makuha yung kanilang testimonial. And yun, paano gamitin? Nga po, 6 to 12 hours ilalagay po natin, ihahalo sa tubig, dapat hindi chlorinated. Kung sakali man na chlorinated yung tubig, pasingawin po muna natin ng 24 hours. Kumbaga, ngayon, kung chlorinated, maglagay na po tayo ngayon ito, then palipasin ng 24 hours, saka natin ilagay yung activator. And then, pwede po natin siyang ilagay dito, rekta, ganyan. Kaya lamang, ang magiging problema po, pag kinuha na natin yan, at sinalin sa knapsack sprayer, ay malimit na magbara, kasi po ito ay rice bran. Ito po. Rice bran po yan, kaya maaring bumara, parang mga buha-buhangin na rin. So parang ganun po. And then, pagka po tayo mag-i-spray, dapat yung ating knapsack sprayer linisin mabuti, lalo na kung ginamit natin nung huling spray, ginamit natin pang spray na bilang insecticide, herbicide o kaya fungicide. So anything na chemicals na ginamit natin, kaya maganda linisin mabuti, sabunin kung maaari, tapos 2 o 3 banlaw ng tubig, tapos pasiritin din yung pinaka sprayer para may labas yung mga chemicals. Tapos yun, pwede na nating i-spray after 6 to 12 hours na babad. Ngayon po, ang ginagawa ko, instead na ibuhos na ganyan, gumagamit po tayo ng ito, katsa. Ayan, pwede naman pong damit or anything na paglalagyan. So basta lang po hindi siya makawala, para hindi siya kumalat sa tubig. So ayan po, yung dati nating ginamit, nandyan pa yung bakas. So atin lang pong balikan ulit. Tapos ito,
Atin mo nang gupitin. Para po mamayang hapon maka-spray na tayo. Para pwede nang maplastikan bukas yung naayos. Kasi po nag-aayos na ngayon. So dapat ay magpa-plastic na pagkatapos. Pero hindi pa dahil kailangan pang sprayan ito. Ayan po. Atin muna siyang yan. Ganito po yung itsura. Yan. Kung nakikita nyo. Literal na ipa. So dyan po kumbaga natutulog yung mga good microorganism. At yan po ating ilalagay. 1 kilo. So sa nagtatanong kung magkano, ito po ay pag member ka, 1,450. Pag hindi ka naman member, 2,075. So marami nagsasabi na mahal. Pero kung atin pong pag-aaralang mabuti, kung ano yung nagagawa nito at yung mga parang na-convert na abono is talaga pong sulit na sulit. Yan, atin pong ilalagay lang dito. Parang ano siya, parang tea bag. Yan. Kasi po meron tong mga nitrogen fixer. So ibig sabihin ng nitrogen fixer, yan pong mga nitrogen na nasa hangin, nasa lupa ay kino-convert niya para magamit ng ating halaman. Kasi po kumbaga hindi pa siya luto. Ang nitrogen po is katumbas niya ay yung sa synthetic na abono is yung urea 4600. So imagine nyo na lang po kung ito yung ilalagay nyo sa lupa. So 1,450 sa member, 2,075 sa hindi. So sabihin natin hindi ka member, 2,075 gumastos ka. Tapos ay ang urea ngayon siguro nasa 1,500 to 2,000. So isang beses, isang ano lang yon, pero baka hindi pa makaabot na isang hektarya yung isang sako na urea. Samantalang ito isang sako na. Tapos unlimited pa yung pag-produce ng nitrogen or parang organic na urea. So ganun po yung explanation na baga pahapyaw na explanation. Kaya sabi ko nga, pag maunawaan yung mabuti, na akala nyo mahal is mas malaki talaga yung matitipid niya. Isipin nyo na yung ito, 1 kilo ito na maraming nitrogen fixer. Sabihin na lang natin sa loob ng 1 linggo ang kanyang na-convert na organic na urea or nitrogen is katumbas na agad na isang sako or baka mas higit pa. Kasi buong hektarya lalagyan ito. Good microorganism, hindi naman yan basta-basta nawawala, namamatay. So kaya lang sila namamatay siyempre pag na-sprayan din ng mga insecticide. Kaya lang siyempre hindi rin naman agad lahat mamamatay kasi magpe-penetrate na sila sa ilalim ng lupa. Kalimitan naman nating ini-spray ay mga contact na insecticide at herbicide or fungicide. Kaya yon. Again, ito nailagay na natin sa bag. Tapos ang ilalagay lang natin dito, bababad sa tubig. So puno po ito. So yan pala, nalimutan ko. Mapansin nyo, hindi masyado agad lumulubog. At mamaya rin lulutang yan kung sakali na ilagay na natin. Kaya ang ating solusyon naman dyan is tatalian natin ng bato. Ito ang lakas lumutang. Oh. Hindi kayanin ng bato. So, ang gagawin lang po natin, piga-pigain para lumabas yung hangin. Piga-pigain lang po natin para lumabas din yung mga good microorganism at saka makapenetrate agad yung tubig sa loob.
babad lang natin ng 6 to 12 hours. Yan. At pagkatapos po, dahil meron naman ako ditong aerator, so ito naman po ay optional. Kung wala kayong aerator, okay lamang. Pero mas maganda kung meron. Ito po yung, kung nakikita nyo yung oxygen sa mga aquarium, ito po yan. Lagay lang po natin to. Tapos, bubuksan na po natin. So, yan. Bale, yun po. Andun po yung makina, yung kulay blue, is dark blue. Saksak lang natin yan para magkaroon ng hangin. So, yan po. Hintayin natin. So, yun. Mayroon na siyang bula. O, konti pa. Yun. Nagbulaan na. Ang purpose naman po niyan ay para mas mabilis mag-multiply yung mga microorganisms na nandyan po sa loob. And para mas magkaroon agad ng oxygen. So, ganun lang po. Tapos mamayang hapon, spray lang po natin yan. Wala nang halo. Sasalukin na lamang yan. Tapos, lagay sa knapsack sprayer, sa malinis na knapsack sprayer. And then, spray na po direkta sa lupa. Ayan guys. Ito na yung ating binabad. Bali, naka 8 oras. Alas 9 hanggang alas 5. Ating binabad. Tapos ito na. Atin ang ini-spray sa lupa. Atin lang pong lilinisin ng ayos ang ating knapsack sprayer, lalo na kung ginamit sa pag-spray, insecticide, fungicide, herbicide, yan, anumang chemicals. Ayan po. Na naman 6 to 12 hours nababad yung ating activator, tapos yan, atin lang i-spray sa lupa. Dan mo din ha. Spray na. Kahit konti lang, mga 20 seconds.